good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So, gandang gabi ulit sa inyo guys. So, ito na naman tayo sa ating pagre-review sa technical analysis natin dito sa mga nag-trending na stock sa ating PSE ngayong araw, September 8, 2020. So, ilan sa mga nag-trending na stock based on volume, top gainer, top loser, so top trader, so doon sila nagbe-base at siguro iba based on fundamentals. So dito ay sina Ali, Ayala Land Incorporated, ER, Abra Mining and Industrial Corporation, then BDO Unibank Incorporated, CHP, CIMIX Holding Philippines, dito si CME Holdings, Holcim Housing Philippines, IMI or Integrated Microelectronics Incorporated, Merrimart Consumer Corporation, Nickel Asia Corporation. So, combination ulit siya ng mining, so real estate property, then mga industrial like sa mga about construction, yung dito sina sa HP Holcim, then yung mga services na sina dito at yung retail na natawag natin na sina Merrimart, saka yung electronics or Integrated Microelectronics Incorporated or IMI. So, may kasama din bangko. So, unfortunately, dito sa mga nag-trendings is halos nandito lang lahat ng mga tipo ng type ng business. So, ang tingnan natin dito guys is sino ba dito ang profitable para bukas or hanggang sa end of this week hanggang Friday. So, Friday is a profit day. So, tingnan natin guys ang ating Instagram. So, para malaman natin ang mga ang takbo ng mga nag-trending na stock nito, kung ano yung takbo nila ng kanilang trend. So, kung uptrend ba or downtrend. So, punta tayo guys sa ating Instagram. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So, ngayon, tingnan is yung PSE index natin or yung PSEI. So, ngayon mapapansin natin na ang ating PSEI is 4 consecutive days na for green candles niya at may pagtaas na puntos. At kagandahan ngayon is umapak na siya sa 6,000 points niya or above 6,000 niya. Kasi nasa 6,034.03 points na siya ngayon. Tumaas siya ng 98.18 points, equivalent na 1.65%. So, may total volume na umikot sa ating PSE ngayon na 1.19 billion. Then, number of trades is 75.85 thousand. So, at ang total value niya is 4.7 billion. So, yung net foreign buying natin is negative lang siya ng 647.32 million. So, possible na may mga nag-take profit na mga investor natin na mga foreigner na nandito na nagkuhan sa stock na to, sa mga stock na siguro nagkaroon na ng uptrend. So, mapapansin kasi natin dito sa ating watch list na yung mga nag-trending is halos lahat sila is green. So, may ilan lang yung dalawa dito na red siya. So, medyo bumaba ng kanyang mga price. Pero, karamihan is nasa green candle. So, ngayon guys, isang magandang indication na hopefully na magtuloy-tuloy yung pag-angat ni PSE hanggang sa Friday. So, para maging maganda yung maging profit natin na mangyayari. So, guys, ngayon, din natin ang mga nag-trending na stock. So, unahin natin si Ali. So, lagi na lang si Ali guys. Kanina, si Ali. So, ayun, na nagkaroon siya ng paghag na dito sa ating Bollinger Band at yung Bollinger Band natin, yung upper sa lower band is medyo neutral pa yung kanyang paggalaw. So, at ang indication yan, wala pa siyang binibigay na signal na anong trend ang magiging information kung magtutuloy-tuloy itong pag-uptrend ng kanyang price. So, once na green candle to, at nag-widening na tong dalawang band natin, yung upper sa lower band dito sa ating Bollinger Band, so may possible na yung trend niya is may continuation. So, at yung RSI niya, so hopefully nag-cross na siya above sa 50. So, isang magandang indication yan na maging maganda sana yung presyo na nag-cross siya dito at magtuloy-tuloy hanggang sa taas. So, may volume naman siya na pumapasok, nasa almost na hit niya yung required niya. So, 13.13
58 million. So yung required niya is 15.108. So almost na reach naman niya yung volume niya required kasi nga nasa 15. So ngayon, ang tanong dito, magkay-continuation ba tong si Ali? So, kapag green candle dito guys, ang kanyang bukas, at hopefully in the beginning na mag-green candle siya dito na ibig sabihin nun, nakaangat na siya dito sa ating simple moving average. So, possible na may uptrend pa siya na ibibigay at magpag nag-widening to. So, yun ang kanyang maging indication. So, kanina kasi guys, nung tinignan natin to, si Ali. So, almost the last remaining hour of trading day, so medyo nasa red siya, nasa ilalim siya, or may bumaba yung price niya kasi na. So napansin ko yan na almost umabot pa siya ng 20, nung nasa 29 yata ang kanyang price. So kung titingnan natin yung every 15 minutes siya kanina, so nandito pa siya guys. So yun ang sinasabi ko, last remaining hour. So ito 15 minutes. So last hour niya saka siya nagkaroon ng pagtaas ng presyo. So nung umaga, yung opening niya is nandito. So below siya sa closing niya kahapon. Saka nagkaroon siya ng downtrend. So akala ko nga may kumbaga magkakaroon na siya ng pagbaba ng presyo or paka-indication na magkakaroon siya ng sideways, yung mag-continuation yung sideways. Pero at the end naman, nag-hug naman yung kanyang price candle dito sa simple moving average. So at hopefully it's a positive indication na magkakaroon na siya ng uptrend. At ang hinintay natin ay isang signal na green candle dito. Pero possible na may profit na rin dito yung may mga profit na rin siguro yung iba dito na pumosisyon sa part na to. So dito sa candle na to. So nung September 1. So possible niya nung nakaraang Tuesday. So yung unang araw. So kasi napansin na natin dito, nagkaroon na siya ng mga volume dito guys nung time na yon. Pero yun dito sa time na to, so possible na medyo kan pa yan guys. Wala pang ganong profit yan. So may mga possible na may mga trader pa nandito nag-aabang ng pagtaas nito. At hopefully nga yung indication nito na positive na binibigay indication ni PSE, so masabayan ni Ali, at hopefully na magkaroon siya ng green candle. Atong si RSI din hopefully din tumaas din ng kanyang tuloy yung pag-angat niya para malaman natin yung pagtaas ng presyo. So kung mapapansin nyo guys, sa tuwing nagre-review tayo ng technical analysis is ginagamit natin si Bollinger Band sa si RSI. So kasi si Bollinger Band guys, yung binibigay nito is yung trend, so trend formation. So kapag nagkaroon siya ng narrowing, ibig sabihin magwi-weaken yung trend. So either mag-weaken kung pababa or pataas. So kapag nagkaroon naman siya ng sideways na paggalaw ng kanyang band or medyo neutral, so ibig sabihin yan medyo lalaylo yung price niyan. So average price niyan at that day is medyo lalaylo. At yung tinatawag na overbought sa oversold. So dito naman si RSI guys, ito yung binibigay niya is kung ano yung magiging trend ng companies, kung oversold ba siya or overbought. So confirmation siya dito pang-confirm siya kay Bollinger Band. So kung normal day naman, ginagamit natin is yung parabolic SAR saka yung tinatawag natin na BWMA saka VWAP. So yun guys ang ating masasabi sa kay Ali. So hopefully positive naman siya. Hopefully na continuous yung kanyang galaw. So almost na rin mag-perform siya ng tinatawag na green na single pattern candle. Dito kasi nung nagkaroon siya ng Marabuso candle, so isang indication niya na isang positive na Marabuso candle is green Marabuso candle. So possible na magandang indication yan guys doon sa stock na to. So sumunod guys si AR. So, yung sinasabi ko nga, si AR guys, ang masasabi ko dito, hindi talaga siya pan-tradable na stock. So, more on pang-investing talaga siya. Kasi nga, yung dito sa price niya. So, ngayon, tumaas naman siya ng 0.01. So, kung may 1 million ka dyan na stock, so 100 lang yung tawag dito, magiging gain. At kung makikita nyo, napakalaki ng volume niya, 256 million. Pero, ang number of trades is 31 lang. So, kaya lagi siya sa trend siya kasi sa total number of volume niya sa top volume siya. At yung niya is yung yung pagtaas ng presyo niya is napakalaki, 12.5%. So, kung iisipin mo, nasa 0.001 kasi nga
ang price niya dito is nandito sa 0.009 lang. So 0.00 ang kanyang indication. Kaya sinasabi ko na laging good for investing siya. So once na nandito siya guys sa part na to, na yung RSI niya is between 30 and 40, so possible may mga investor na papasok dyan. Then magwi-wait na naman yan hanggang sa between ang RSI niyan is mag-up na ng 50 and 60 or going up pa. So yun ang mga possible na profit nandito. So ngayon guys, nagkaroon naman siya ng tinatawag na pagtaas ng presyo. So kung may malaki kang capital at dito mo pinasok, possible na may gain ka na naman. So yun ang ni guys, ni AR. So hindi siya pan trade. So pang investing siya. Kung mapapansin niyo yung galaw ng candle niya, up and down lang siya. So ang pinamalaki niya ng ito yung paggalaw niya nung nakaraang August 10. So guys, si BDO. So continuous yung ni BDO guys, yung nga sinasabi natin kagabi. So nagbigay siya ng dividend. So hindi pa naman payment to. So sa September 28 pa naman yung payment date niya at hanggang sa Friday. So yun ang natin. So kaya ang iba nagko-continuous na humabol na dito na magkaroon ng dividend. So kung hanggang excluded is September 10, so may September 9 pa hanggang bukas. So possible na may papasok pa ng mga trade dyan or bibili pa ng stock. So at isa pa sa naging indication niya, medyo nag-widening ito. So possible niya na may pagtaas ng price ang ibig sabihin niyan. At yung RSI niya is nasa above na ng dito ng 50. So kahapon pa siya nag-above ng 50. So kinontinuous niya ngayong araw at hopefully na ma-reach niya itong RSI 70. So possible hanggang Friday magkaroon siya ng profit. Pero mararamdaman na natin yung pagbabasiko ng presyo nito by Friday. So doon na natin makikita yun guys. So congrats sa mga nakabili dito nung So kung nakabili ka dito sa part na to, so possible na may profit na yan. So isang good indication guys na sa gabi na nakahag siya, then green candle nasa between na siya ng upper band saka simple moving average. So ibig sabihin may pagtaas pa ng presyo at nakahag rin siya dito sa ating upper band at wala siyang sinasabi si RSI na overbought siya. So possible na may isang trend pa na mangyayari, isang uptrend pa na mangyayari. So sumunod guys sa HP. So sa HP, so bumalik na naman yung pag-uptrend niya nung last time na nagkaroon siya ng sideways. So dito sa part na to, so ngayon ang bad indication lang sa kanya guys is medyo overbought na siya at makikita nyo is negative 675.6k na net foreign value ang kanya. So possible man naman nagte-take profit na ng mga investor. So medyo matagal din siya dito na naglagay sa kanyang RSI na above 70. So possible na binawi niya yun. Sobrang tagal niya naman na pag down ng kanyang price o pag sideways ng kanyang mga presyo. So ngayon guys, as a trader, hindi siya maganda para sa akin kahit sabihin natin na isang magandang candle. So mahirap sumugal sa ganitong klaseng technical indication na stock na nandito na siya guys. So almost above 80 yung RSI niya. So pinaka maximum na siya na RSI kung iisipin natin. So kaya lang natin ginagawa yung 30-70 kasi ito yung default niya. So yung pinakakuan talaga is 80-20 katulad ng stochastic, pero dito is 70-30. At ngayon guys, kung isang trader, mas maigi na lang maghanap tayo ng ibang stock compare na sumugal tayo dito, baka sumabay tayo dyan. So yun ating masasabi dito sa HP guys. So sumunod guys si Dito. So si Dito nagkaroon siya ng green candle. So nagkaroon siya ng reversal. So may possibility na magkaroon to ng tinatawag na pagtaas ng presyo, or pag karon man to ng pagtaas ng presyo, so possible itong kanya, yung dalawang band niya, so possible magkakaroon ng sideways ng galaw yan guys. At makikita natin kung bumalik yung trend niya dito sa RSI niya na going 70, so possible na may ibibigay si dito na pagtaas ng presyo. So yun ang ating mapapansin dito dito. Pero ang kwan kasi guys, down dito, so baka maging false indicator to yung candle nito, kaya maghintay tayo ng isang green candle dito sa part na to. So kung green candle yan at medyo magpag-widening itong Bollinger Band dito, so possible na may trend siyang ibibigay. So sa magandang company naman si dito guys, seniorly na rin siya sa operation niya. So yun ang ating masasabi. Pero ngayon medyo
ginagandahan na rin ni TEL or PLDT yung service niya. So possible na hindi natin alam kung ano maging epekto sa service yun pag nag-services dito guys. So sumunod guys, si Holcim. So si Holcim guys, isang magandang indication din sa kanya. So may continuation yung dalawang trend niya. So may nag-form siya ngayon ng isang single pattern candle na green candle. So possible na nag-hug siya dito sa ating Bollinger Band sa upper band, so possible may uptrend at yung kwan niya lang is medyo near lang siya dito sa ating RSI 70. Pero kung ang indication ng paghag nito guys is isang trend, so baka i-break niya yung RSI 70. So may possible guys na may chances na magkaroon pa ng pagtaas itong si Holcim. At possible kasi ngayon medyo nagma-maximize yung mga construction project na mahabol yung mga date na naging kwan sila, yung hindi sila under operation sila nung pandemic. So hinahabol nila yung mga possible schedule nun at para this coming rainy season magkaroon sila ng trabaho sa loob ng construction site. So possible para yung mga architectural na gagawin nila magawa nila. So yun ang ating nakikita dito sa kan at yun nga mapapansin nyo halos lahat sa paligid natin is may construction na ginagawa. So halos 24/7 ang nangyayari ng operation ng mga construction. So kaya natin nasabi yan guys na 24/7 kasi tulad ko isa rin ako na nagtatrabaho sa construction kasi isa akong engineer. So maghahabol ka talaga kami ng tinatawag na schedule namin na ma-meet namin in that target date yung kung hindi man as per contract pero mas malapit doon para medyo yung ma-turn over yung project na agad. So yun guys ang masasabi ko sa kay Holcim. So possible sa magandang indication. So kung mapapansin nyo si CHP sa si Holcim, so parang involved sa cement yan production at mapapansin nyo si CHP din. So ang tagal niya doon sa taas guys kasi nga maganda yung indication ng paglip ng pagluwag sa atin yung sa quarantine protocol yung naging MGCQ tayo. So at maraming nag-operate ng mga construction firm naghabol ng tao dito ng mga schedule. So sumunod guys si IMI. So medyo obvious lang yung pagtaas na IMI ng 2 araw guys. So napaka usual ang pagtaas na to. So pero ngayon umabot siya sa 7.08 pero hinila din pababa. So may possible na medyo may baka bukas may pag-down na ng price yan. At nandito na rin tayo sa near ng ating nasa overbought na rin tayo at yung volume niya medyo napakataas, so possible maraming nag-take ng profit. So yun ang aking masasabi kay IMI. So hindi siya maganda as a trader. Dito tayo guys kay MM. So sumunod tayo kay MM guys. So ngayon guys, MN, so yun nga, yung sinasabi ko nga kagabi na kasi nag-trending ulit siya na nandito naman siya sa tinatawag natin na pagbaba na naman ng presyo. So medyo nagsa-sideways. So yun ang sinasabi ko, once na nag-sideways tong Bollinger Band mo or dalawang upper band mo, so yung price din possible din magkaroon ng sideways ng paggalaw or may pagbaba at pagtaas ng mga presyo lang. So may pagtaas ng konti, may pagbaba ng konti ang mangyayari diyan. So hindi siya gagalaw ng halos napakalaki. At kung possible kapag nag-widening ang ating Bollinger Band bukas at nagkaroon ng red candle, so possible na magkaroon to ng pagbaba ng price. At ito nga si RSI, isa rin ang negative, may negative din siya na indication na nearly siya na mag-cross below 50. So may possible kapag nag-cross sa below 50, so at the second day, so Thursday, at continuation ng pagbaba niya, so possible na magkaroon siya ng pagbaba ng presyo. Atong si Bollinger Band naman may magkaroon ng widening din. So ganoon din ang ibig sabihin nun guys. At green candle ang ibinigay niya, possible na bumaba yung price niya. So at kanya lang guys, medyo meron ng puro buying ngayon. So medyo maganda yung volume niya ngayon so possible na maraming nag-buy or nag-i-imbak na. So hindi natin masabi kung ang indication nitong volume at itong pagbaba is uptrend. So naghihintay tayo. Pero kung bukas is mapansin natin magkaroon ng reversal itong si RSI at nagkaroon ng konting green candle dito na maghag dito sa ating simple moving average kay Bollinger Band, tapos ito ay mag-sideways ng konti, so may possible na magkaroon ng reversal ang indication nun guys. So yun natin masasabi kay MM. So sumunod guys si Nickel.
So si nickel, naghag na naman yung kanya, yung dito, yung candle niya na red candle dito sa simple moving average. So may indication na bababa naman siya. So yun ang sinasabi ko kagabi, na baka maging karoon tayo ng false indication dito kay nickel. Kasi nga nagkaroon siya ng tinatawag na green candle after niya maghag dito nung Friday sa dito sa simple moving average. Tapos ang is nagbigay siya ng payment nung Friday ng dito ng cash dividend. So kahapon nung opening medyo tumaas, pero ngayon is nagtry na maghag na naman siya, at yung Bollinger Band mo is continuous yung pag narrow. So may possible na magkakaroon ng weakening of trend. So ang weakening of trend na tinatawag is medyo babagal yung galaw ng presyo. So yun ang ating masasabi dito kay nickel. So yung RSI niya is below na going down din. So baka possible na bumaba yung presyo, pero waiting din tayo guys kung ano magiging indication nitong si nickel. So kung bumaba pa siya, so baka possible na hanggang this week is magkaroon siya ng down ng presyo sa gawa ng kanyang dividend. So yun ang ating masasabi guys sa mga nag-trending na stock. So hopefully na yung ating pagre-review is nakatulong sa inyo at nagkaroon kayo ng ideya, at sana maging gabay sa inyo kung paano ginagawa tong pagre-review ng technical. So hindi na ako makapagbigay ng ideya kung ay makapagbigay sa inyo ng mga fundamentals, kasi nga medyo take time kung i-reviewin ko, isa-isahin ko yung mga technical nito ay mga fundamentals ng mga nag-trending na stock. So maging time consumable sa akin, at limited lang kasi yung time ko na mag-review dito sa PSE. So kasi pag tuwing uwi ako galing trabaho. So yun guys ang aking masasabi sa inyo. So hopefully na magkaroong ideya at nakatulong sa inyo ang ating pagre-review. So maraming salamat sa inyo guys.